Ngayong araw ay bigla pong bumagsak ang presyo ni Bitcoin ng halos $117,000. Oo, narinig po ninyo yan ng tama. Isang malaking dahilan sa likod nito ay ang desisyon ni US President Donald Trump na magpataw po ng 25% na taripa or tariff sa bansang India. Ang balitang ito ay nagdulot po ng panic at takot sa crypto market at maraming traders po ang nagbenta agad ng kanilang mga hawak na Bitcoin. Pero bakit nga ba malaki ang epekto ng isang political decisions tulad po nito sa presyo ni Bitcoin? At anong connection po ni Pangulong Trump at ang India dito sa mundo ng crypto? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ayan, ano nga bang nangyari sa presyo ni Bitcoin? Ayon po sa datos mula sa TradingView ay bumagsak ang presyo ni Bitcoin ng hanggang $117,400. Ayan. Sa pinakailalim ng intraday trading ay halos umabot na ito sa $116,987. Matapos po na mag-rebound si Bitcoin kahapon sa presyong $118,400 ay muli po itong bumagsak dahil sa isang malaking announcement mula kay Pangulong Trump. Ang kanyang payag tungkol po sa 25% na taripa sa India ay parang bomba na pumutok sa mga crypto exchanges. At ano nga ba ang dahilan sa likod ng taripa na ito? Ayon po sa post ni Pangulong Trump sa Truth Social ay magpapatupad daw ang Amerika ng 25% tariff sa mga produkto mula sa India. Ang dahilan daw nito ay dahil mataas umano ang taripa ng India kumpara sa ibang bansa. Dagdag pa ni Pangulong Trump ay binibili ng India ang karamihan ng kanilang military equipment at enerhiya mula sa bansang Russia. Kaya ayon po kay Pangulong Trump ay kailangan silang bigyan ng economic penalty. Ngayon ay bakit naman po naapektuhan si Bitcoin sa ganitong klase ng balita? Maaring tanungin po ng ilan, ano ngayon kung nagtaripa si Pangulong Trump sa India? Ano naman ang koneksyon nito kay Bitcoin? Ayan, ganito po kasi yan mga ka-crypto. Kapag ang geopolitical tension or economic uncertainty tulad ng mga bagong taripa, lalo na mula sa isang global power tulad po ng US, nagkakaroon po ng panic sa market. Yung mga investors ay bigla pong lumilipat ng assets, nagbebenta ng crypto at naghahanap po ng mas ligtas na investments. Ngayon ay may epekto ba ito sa global trade na konektado sa crypto market? At ang kasagutan po sa katanungan na yan ay oo, malaki po ang epekto nito. Ang taripa ay parang buwis na ipinapataw sa mga imported na produkto. Kapag tumaas po ang cost ng imports mula sa India, maaaring bumagal po ang international trade. At kapag humina po ang global trade flow, ay naaapektuhan din ang liquidity sa market. Si Bitcoin na ginagamit ng ilang bansa bilang hedge o alternatibong asset ay sensitibo sa ganitong klaseng economic changes. Ngayon ay ang sunod po nating katanungan ay may pag-asa pa bang umangat si Bitcoin bago ang deadline ng August 1? Ang magandang balita ay sinabi ni Pangulong Trump na posible pang magkaroon ng trade deals bago ang deadline sa August 1. Sa katunayan ay pumirma na ang US ng mga trade deals sa ilang bansa tulad po ng European Union, Japan, Indonesia, Vietnam at pati na rin sa atin dito sa Pilipinas. Ang mga kasunduang ito ay nagbibigay ng positibong signal sa market at maaring magbigay ng suporta sa presyo ni Bitcoin. Ngayon ay paano po nakakatulong ang trade deals sa pagtaas ng presyo ni Bitcoin? Kapag may bagong trade deal ay nagkakaroon po ng economic stability sa pagitan ng mga bansa.
ang mga institutional investors ay nagiging mas kampante sa paglalagay ng kanilang pera sa crypto. Kaya kapag may balitang trade agreement, lalo na kung malalaking bansa ang sangkot, ay tumataas po ang tiwala ng mga tao kay Bitcoin at sa crypto market sa kabuuan. Ngayon ay ano naman ang posibleng mangyari kung hindi po magbago ang sitwasyon bago sumapit ang August 1? Kapag nagpatuloy po ang tensyon sa pagitan ng US at India at hindi po nagkaroon ng kasunduan, posible pang bumaba ang presyo ni Bitcoin, lalo na kung may iba pang bansa na tatamaan ng ganitong taripa. Ang market ay maaari pong magpatuloy sa sideways movement o consolidation phase habang naghihintay ng malinaw na direksyon mula sa mga economic at political developments. Yan, ang sunod po nating katanungan ay may action ba ang bansang India para ma-resolve ito? Ayan, ang kasagutan po sa katanungan na yan ay oo. Ayon po sa mga opisyal ng bansang India ay ginagawa nila ang lahat para magkaroon ng trade deal sa Amerika. Kahit na may announcement po si Pangulong Trump ng taripa, hindi pa ito final. May pag-asa pa rin na maayos ito sa pamamagitan ng negosasyon. Kung magkasundo po sila bago sumapit ang August 1, ay posibleng tumaas muli ang kumpiyansa ng market. At ayan, para po sa atin dito sa Pilipinas, ang ganitong balita ay dapat po nating bantayan. Hindi man direktang naapektuhan ang ating bansa, pero dahil ang crypto market ay global, anumang malalaking kaganapan tulad po ng taripa sa bansang India ay may epekto po ito sa presyo ni Bitcoin. Kapag bumagsak po si Bitcoin ay nadadamay rin ang iba pang altcoins na hawak natin. Kaya mahalaga po na maging alerto po tayo sa mga balitang may kinalaman sa ekonomiya ng US at iba pang mga malalaking bansa. At bilang panghuli, sa aking opinyon ay isa na namang patunay ito na si Bitcoin ay hindi hiwalay sa nangyayari sa mundo. Hindi po sapat na tingnan lang natin ang chart o indicators. Dapat ay sinasama rin natin ang mga global news at geopolitics sa ating crypto strategy. Habang may posibilidad na bumaba pa ang presyo ni Bitcoin dahil sa mga taripa, may pag-asa rin itong tumaas muli kapag may trade agreements na maayos. Ang mahalaga po ay ang manatili po tayong updated, disiplinado at huwag po tayong magpadala sa takot or sa hype. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.